Maynat kong inilapag ang huling plato ng paborito niyang adobo sa gitna ng mesa, habang iniinda ang matinding kirot sa aking likod at ang pamamanas ng aking mga paa. 5 buwan na ang dinadala kong buhay sa aking sinapupunan, isang biyayang akala ko ay magbubuklod sa lamat ng aming pagsasama ni Marco. Ang bango ng pagkain ay humahalimoyak sa buong silid, kasabay ng ningning na mga kandila para sa aming 3 anibersaryo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng malakas na pagbukas ng pinto. Hindi ang matamis na halik ni Marco ang sumalubong sa akin, kundi ang kanyang malamig at matigas na tinig na tila patalim na sumaksak sa aking pandinig. "Pirmahan mo ito, Florencia." Ngayon din, isang makapal na sobre ang ibinalibag niya sa ibabaw ng hapag, dahilan upang tumalsik ang sarsa ng pagkain sa malinis na mantel. Sa tabi niya, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na halos wala nang tinatakpan sa katawan. Si Isabela, ang sekretaryang palagi niyang idinadahilan kung bakit siya ginagabi ng uwi. "Ano ito, Marco? Anniversary natin ngayon, di ba?" Pilit kong pinapakalma ang aking boses, kahit nararamdaman ko na ang mabilis na pagtibok ng aking puso. "Stop acting like a martyr, Florencia. Napapagod na ako sa paulit-ulit na eksenang ito," sagot ni Marco habang hinihila ang bewang ni Isabela palapit sa kanya. "Divorce papers yan. I'm done with this marriage. Isabela is pregnant at hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang bahay na puno ng amoy ng lansa at pawis mo." "But I'm pregnant too, Marco. Anak mo rin itong dinadala ko." Ang sigaw ko ay tila bulong lamang sa harap ng kanilang kawalang hiyaan. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tunog na mas masahol pa sa kalansing ng basag na kristal. "Oh, please, Florencia. Look at yourself. You look like a maid, not a wife. Sa tingin mo ba, gaganahan pa si Marco sa'yo? You're just a liability now, a charity case." Bago ko pa magawang sumagot, pumasok sa silid ang aking biyenan, si Doña Imelda, na may dalang mga maleta na pamilyar sa akin. Ibinagsak niya ang mga ito sa aking paanan nang walang bakas ng awa sa kanyang mga mata na dati ipuno ng peking tamis. "Narinig mo ang anak ko, Florencia. Huwag mo nang paabutin ang gabi rito," mariing sabi ni Doña Imelda. "Ibinigay namin sa iyo ang lahat, tirahan, pagkain at apelido, ngunit wala kang ibinigay sa amin, kundi kahihiyan sa iyong pagiging dukha. Ngayong may mas karapat dapat na para kay Marco, wala ka ng puwang sa pamamahay na ito. Utang mo sa amin ang buhay mo, kaya umalis ka ng kusa bago ko patawagin ang mga security." Ang bawat salita nila ay tila mga galamay na sumasakal sa akin. Pilit akong ibinabaon sa lupang dati kong tinataniman ng pag-asa. Nilapitan ako ni Marco, hindi upang aluin, kundi upang itulak ako palayo sa hapagkainan. "Don't make this harder, Florencia. Alis na. I need this house for Isabela. Mas bagay sa kanya ang mga mamahaling gamit dito kaysa sa isang tulad mong galing sa putikan." Dinala nila ako sa labas ng mansyon habang ang langit ay tila nakikiramay sa aking sinapit. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, malalamig na patak na humahagupit sa aking balat. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ng mga De Vera ay umalingaw-ngaw sa walang lamang kalsada, tila isang pinal na haton ng kangatayan sa aking nakaraan. Nakatayo ako ron, basang-basa, yakap-yakap ang aking tiyan sa gitna ng dilim at baha. Ngunit sa halip na luha, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang bawat pangungutya ni Isabela, ang bawat pagtalikod ni Marco, at ang kawalang puso ni Doña Imelda ay naging mga piraso ng yelo na nagpatigas sa aking damdamin. Ang Florencia na marunong magmakaawa ay namatay na kasabay ng pagbagsak ng unang patak ng ulan. Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na plastic na nakabalat sa loob ng aking bulsa. Isang satellite phone na kulay itim, luma ngunit matibay. Ito ang tanging bagay na itinago ko. Ang tanging koneksyon sa mundong tinalikuran ko para sa pag-ibig na walang halaga. Binuksan ko ito at ang liwanag ng screen ay tila isang tanglaw sa gitna ng unos. Pinindot ko ang kaisa-isang numero sa memory nito. 3 ring lang,
at isang baritono at pormal na tinig ang sumagot sa kabilang linya. Madam Florencia, is it finally time? Tumingala ako sa madilim na langit. Hinaya ang hugasan ng ulan ang huling bakas ng aking kahinaan. Ate Leandro, ang aking boses ay wala ng panginginig, malamig pa sa hanging amihan. Activate the inheritance. I want everything back. The hotels, the properties, the accounts, all of it. Bahagyang natigilan ang nasa kabilang linya bago sumamerta ng may halong paggalang at pananabik. Yes, Madam President. How should we proceed with the De Veras? Isag mapait at matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa nagdidilim na mansyon sa aking harapan. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Dahil bukas, sisiguraduhin kong malalaman nila kung anong pakiramdam ang mawala ng lahat sa ilalim ng bota ng taong minaliit nila. Ibinaba ko ang telepono at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay may bigat ng isang rain nang muling babawi sa kanyang trono. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin ng bawat hapdi ng kanilang pagtataksil. Nakatayo ako sa gilid ng madilim na kalsada, yakap ang aking sarili, nang ang dalawang maliwanag na ilaw ay tumama sa aking muka. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang huni ng gulong nito sa basang semento ay tila isang hudyat ng pagdating ng aking bagong hukbo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. May hawak na payong upang protektahan ako mula sa lupit ng bagyo, si Ate Leandro. Ang kanyang muka ay seryoso, puno ng paggalang na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Madam President, ang kanyang boses ay nangihibabaw sa ingay ng kulog. You shouldn't have waited this long. Handa na ang lahat. Sapat na ang 3 taon ng pagpapanggap, Leandro. Sagot ko, habang sumasakay sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang init ng heater ay tila yumayakap sa aking naninigas na katawan. Ang akala nila ay kinuha nila ang lahat sa akin. Hindi nila alam ang lahat ng mayroon sila ay hiram lamang mula sa korona ko. Mabilis na tinahak ng sasakyan ang daan patungo sa puso ng Makati, kung saan nakatayo ang Monarch Hotel, ang pinaka-prestihiyosong gusali sa buong bansa. Hindi kami dumaan sa main lobby. Ginamit namin ang private elevator na diretsyo sa penthouse suite, ang silid na nakalaan lamang para sa tunay na tagapagmana ng pamilya Montemayor. Pagpasok ko sa suite, ang karanyaan ng paligid ay hindi na nagbigay sa akin ng mga. Sa halip, dire-diretso akong naglakad patungo sa malaking salamin. Basang-basa ang aking buhok, maputla ang aking mukha, at may mga pasa ang aking braso mula sa pagkakahawak ni Marco kanina. Kinuha ko ang isang matalas na gunting mula sa lamesa. Sa bawat gupit ko sa aking mahabang buhok, naramdaman ko ang pagkawala ng bawat bigat ng nakaraan. Ang mga hiblang nahuhulog sa sahig ay ang mga alaala ng aking pagiging sunod-sunuran, ang aking pagiging martir, at ang aking maling pag-ibig. Ngayon, ang nakaharap sa salamin ay isang babaeng may maikling buhok, matalas ang tingin, at may pusong gawa sa asero. Nagpalit ako ng isang itim na silk suit na akmang-akma sa aking nagbabagong hubog ng katawan. Inilapag ni Leandro ang isang makapal na folder sa harap ko habang humihigop ako ng mainit na tsaa upang pakalmahin ang aking lalamunan. Madam, according to our intel, ang pamilya De Vera ay kasalukuyang gumagamit ng inyong dowry fund para pundohan ang Blue Sea Project. Akala ni Marco ay secured ang investment na ito dahil sa pangalan ng Monarch Hotel. Paliwanag ni Leandro. Natawa ako ng bahagya, isang tunog na walang bahid ng saya. They are using my own money to build their future with that woman? How pathetic! Hindi nila alam na ang proyektong yon ay pagmamay-ari ng isang shell company na kontrolado natin. Exactly, madam. Marco has been signing documents thinking he's the partner of the year. Ang hindi niya alam, bawat pirma niya ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kulungan. Dagdag ni Leandro habang may ipinapakitang listahan ng mga bank accounts. Tumayo ako at lumapit sa glass wall na tanaw ang buong lungsod.
Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga alitaptap na maaari kong pigtalin anumang oras. Nararamdaman ko ang malakas na pagsipa ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Tila sumasang-ayon sa aking bawat plano. Huwag kang mag-alala, anak. Ang bawat luhang ibinagsak ng nanay mo sa ulan, babayaran nila ng higit pa sa ginto. Hinarap ko si Leandro nang may malamig na determinasyon. Leandro, ayoko nang patagalin pa ang laro. Gusto kong maramdaman nila ang unang hagupit ng katotohanan bago man lang sila makapag-almusal bukas. Ano ang utos niyo, Madam President? Tanong niya habang nakahanda ang kanyang tablet. I-freeze ang lahat ng accounts na nakapangalan sa De Vera Holdings na may link sa Monarch. Putulin ang lahat ng kanilang credit lines at yung mansion, siguraduhin mong ang notice of foreclosure ay nakadikit na sa gate nila bago mag-alas 8 ng umaga. Ang bawat salita ko ay tila isang hatol na walang pag-asa ng apela. Gusto ko malaman ni Marco na ang perang ipinambibili niya ng alahas para sa kabit niya ay wala na. Masusunod, madam. Consider it done. Naupo ako sa aking swivel chair, ang trono na matagal kong iniwan. Kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang live feed ng security camera sa labas ng mansyon ng mga De Vera. Nakita ko ang mga ilaw na bukas pa rin, marahil ay nagdiriwang pa sila sa kanilang wad na tagumpay. Mumiti ako ng malamig. Magdiwang kayo. Dahil ito na ang huling gabi na makakatulog kayo ng mahimbing sa ilalim ng bubong na ako ang nagbayad. Bukas, sisiguraduhin kong ang tanging maririnig nyo ay ang tunog ng sarili niyang pagbagsak. Mula sa malaking monitor sa loob ng aking opisina, pinapanood ko ang isang palabas na mas masahol pa sa pinakamurang teleserye. Ang silya ko ay nakaharap sa screen, habang hawak ko ang isang baso ng sariwang juice. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Marco at Isabela. Ginanap ang kanilang engrandeng engagement party sa isa sa mga function hall ng Monarch Hotel. Ang hall na ako mismo ang nagbayad ng reservation fee, 6 na buwan na ang nakalilipas, para sana sa aming anibersaryo. Napakasakit sa mata na makita ang mga bulaklak at dekorasyon na pinili ko, na ngayon ay nagsisilbing background sa kataksilan ng aking asawa. Suot ni Isabela ang isang puting gown na tila ba siya ay isang inosenteng burn, habang si Marco ay nakang-iti ng malapad. Tila ba nakalaya siya sa isang mabigat na tanikala? Look at them, Leandro. Sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. They look so happy, acting as if they own the world. Masiyado silang kampante, madam. Sagot ni Leandro na nakatayo sa likuran ko. Doña Imelda has been bragging to her circle of friends about their new pure-blooded daughter-in-law. Sa monitor, nakita ko si Doña Imelda na may hawak na baso ng champagne, pinalilibutan ng kanyang mga amiga. Ang kanyang boses ay tila naririnig ko kahit wala akong audio. Ang matinis at mayabang na tono nga palaging napapaliit sa akin. Finally, my Marco is with a woman of his own class. Tila naririnig kong sabi niya. Hindi tulad ng dati na galis akong saang kalsada, walang pera, at pabigat lamang sa aming pamilya. Bumiti ako ng bahagya. Ang bawat salita ng pagmamaliit niya ay tila gasolina na lalong nagpapaliyab sa apoy ng aking determinasyon. Dumating ang sandaling hinihintay ko. Tumayo si Marco sa gitna ng entablado, hawak ang isang maliit na pelos na kahon. Inilabas niya ang isang dambuhalang singsing na may brilyante. Isang singsing na binili niya gamit ang corporate credit card ng De Vera Holdings na ang pondo ay galing sa aking dowry. To the woman who gave me a new life, Isabela, wika ni Marco sa harap ng lahat. Pagkatapos ng palakpakan, tinawag niya ang waiter para sa pinakamahal na bote ng alak sa hotel upang ipang-toast sa lahat ng bisita. Ngunit ang nakakasilaw na ningning ng gabi ay biglang naglaho nang lumapit ang banquet manager sa mesa ni Marco. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco, mula sa pagiging kampante patungo sa pagkagulat. Inabot ng manager ang isang bill folder. Inilabas ni Marco ang kanyang black card ng mayabang, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang manager na may kasamang 2 security guard. I'm sorry, Mr. De Vera, but your card has been declined. Ang boses ng manager ay sapat na lakas para marinig ng mga nasa malapit na mesa.
Ang bulungan sa paligid ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. What? Impossible! Try it again! Sigaw ni Marco. Ang kanyang muka ay nagsisimulang mamula sa hiyang nararamdaman. Sir, we tried it thrice. All your accounts associated with De Vera Holdings have been frozen by the main office. Paliwanag ng manager nang walang emosyon. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang lumapit din si Donna Imelda. Pilit na ipinapakita ang kanyang sariling card, ngunit maging iyon ay hindi tinanggap ng makina. Ang mga bisitang kanina lamang ay bumabati sa kanila ay nagsimula na magbulungan at umiwas ng tingin. Ang matikas na imahe ng mga De Vera ay unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Sa gitna ng kahihiyan, isang lalaki na naka-uniporme ng Head of Security ang lumapit sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa bayad sa pagkain. Mr. Marco De Vera? Doña Imelda? Ang boses ng lalaki ay matigas at pormal. You are being summoned to the boardroom. The new owner of Monarch Hotel wishes to speak with you regarding the unauthorized use of company funds. Napatigil ang lahat. Maging si Isabela ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng Monarch ay biglang naging isang bangungot. New owner? What are you talking about? My family has a partnership with the owners. Giit ni Marco, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa takot. The ownership changed at midnight, sir. Sago ang security head. And the new owner specifically mentioned your names. Sumama na po kayo ng maayos kung ayaw ninyong kaladkarin namin kayo sa harap ng inyong mga bisita. Pinatay ko ang monitor. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Ang bawat hakbang ko sa matigas na sahig ay nagbibigay ng tunog na tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Leandro, handa na ba ang boardroom? Tanong ko habang naglalakad patungo sa pinto. Everything is set, Madam President. They are on their way up. Sagot niya ng may tipid na ngiti. Lumingon ako sa kanya bago lumabas. Good. I want to see the look on their faces when they realize that the woman they threw out in the rain is the same woman who now holds their lives in her hands. Hindi ako magpapakita agad. Hahayaan ko muna silang mabulok sa takot sa loob ng silid na iyon. Hahayaan ko silang maramdaman ang bigat ng bawat segundong lumilipas bago ko tuluyang ibagsak ang hatol na wawasak sa kanilang lahat. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila nagyelo, puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang masangsang na amoy ng takot. Nakaupo ako sa malaking swivel chair, nakatalikod sa pinto habang nakatanaw sa malawak na bintana kung saan aninag ang mga ilaw ng syudad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binasag ng marahas na pagbukas ng pinto at ang mabilis na pagpasok ng mga hakbang na tila nagmamadali. Nasaan ang may-ari ng hotel na ito? Do you know who we are? We are the De Veras! Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa galit. Pilit pa rin kumakapit sa danggal na kanina pa nadungisan sa harap ng kanilang mga bisita. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Marco at ang mahinang hitpi ni Isabela sa likuran niya. Walang sumagot sa kanila, kundi ang malamig na pagtahip ng aircon sa loob ng silid. Sir, ma'am, please take a seat. Ang bormal na boses ni Ate Leandro ang umalingaw-ngaw. The President will be with you in a moment. President, we don't care about titles. We want an explanation why our accounts were frozen, sigaw ni Marco. Naramdaman ko ang paghampas niya sa mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ngunit nanatili akong hindi gumagalaw. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan. Hindi ko agad ipinakita ang aking muka. Hinayaan ko munang ang anino ko ang magbigay ng bigat sa paligid. Nang tuluyang akong humarap sa kanila, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Marco, ang pagbuka ng bibig ni Doña Imelda na tila nawala ng hangin, at ang unti-unting pag-atras ni Isabela. Florencia? Ang bulong ni Marco ay puno ng hindi paniniwala, tila nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko muna ang aking mga kuko bago itinuon ang aking malamig na tingin sa kanila. Good evening, Mr. De Vera, Madam Imelda, and of course, the ever-ambitious Isabela. Anong kalokohan ito? Bakit ikaw ang nasa upuwang yan? Nasaan ang totoong may-ari? Ang boses ni Donna Imelda
ay nanginginig na ngayon. Hindi na sa galit, kundi sa unti-unting pagtanggap ng katotohanan. The person you are looking for is right in front of you. Seryosong sagot ni Leandro habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Madam Florencia Montemayor is the sole heiress of the Monarch Group at siya rin ang nag-utos na putulin ang lahat ng inyong pribilehyo sa hotel na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. 3 taon ninyo akong itinuring na basahan. 3 taon ninyo akong pinaniwala na wala akong halaga kung wala ang inyong apelido. Ngayong gabi, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang apelidong ipinagmamalaki ninyo ay nakasandig lamang sa pera ng pamilya ko. Lumapit si Marco sa mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng desperation. Florencia, honey, let's talk about this. Siguro nabigla ka lang sa nangyari kagabi. It was a mistake, okay? Isabella is just... It was nothing. We can fix this. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang dating pagtingin na puno ng pag-ibig ay napalitan na ng matinding pandidiri. Mistake? Ang pagtapon sa akin sa ulan habang dala ko ang anak mo ay hindi pagkakamali, Marco. Yon ay pagpapakita ng tunay mong kulay. At wag mo akong tawaging honey. Ang boses mo ay nagpapaalala sa akin ng dumi sa kalsada. Kinuha ko ang isang asul na folder at inihagis ito sa harap niya. Inside that folder are the records of your embezzlement. You used Monarch's funds to pay for your mistress's condo, her car, and even that tacky ring you just gave her. That is corporate theft, Marco. Namilog ang mga mata ni Marco habang binubuklat ang mga papel. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang no. Si Isabella naman ay pilit na nagtatago sa likod ni Marco. Hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Please, Florencia, think about our history. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang asong nasugatan. History is for the dead, Marco. At sa oras na ito, patay na ang kahit anong ugnayan nating dalawa. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Haharap ka sa demanda. At ang mansyon na tinitirhan ninyo? I already bought the mortgage from the bank. You have 48 hours to pack your things and leave. Exactly like what you did to me. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Ako ang nagpalaki sa'yo sa bahay na yon. Sigaw ni Doña Imelda. Pilit pa rin gumagamit ng utang na loob. Tumayo ako at humakbang palapit sa kanila. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang hudyat ng kanilang katapusan. Huminto ako sa tapat ni Doña Imelda at tinitigan siya ng diretso sa mata. You didn't raise me, Imelda. You used me. Pinagtrabaho mo ako na parang alila habang ninanakawan niyo ang dote ko. Ngayon, mararanasan niyo kung paano matulog sa ilalim ng ulan na walang matataguan? Hinarap ko si Leandro. Leandro, escort them out. Their presence is polluting the air in my office. Habang kinakaladkad sila ng mga security guard palabas, narinig ko ang huling sigaw ni Marco. Nagmamakaawa. Tumatawag sa aking pangalan. Ngunit wala na siyang narinig na sagot mula sa akin. Napo ako muli at hinawakan ang aking tiyan. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng aking hustisya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na napansin si Leandro sa monitor ng kanyang tablet. Madam, there's something you need to see. Bulong ni Leandro. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso habang ipinapakita ang isang nakatagong folder sa email ni Isabella. It's not just about the money. Isabella has been communicating with someone from your past, someone who knows about your real identity even before you returned. Nanigas ang aking buong katawan. Isang lihim na akala ko ay baon na sa limot ang muling nagparamdam. Ang katahimikan sa loob ng aking penthouse suite ay tila isang malalim na hukay. Payapa ngunit may dalak na pugganganib. Nakatitig ako sa screen ng tablet ni Leandro. Pinagmamasta ng mga email na ipinadala ni Isabella sa isang hindi kilalang account. Ang petsa ng mga mensahe ay nagsimula pa bago ang gabi ng aking pagkakapalayas. Alam niya. Alam ng ahas na ito kung sino talaga ako, ngunit pinili niyang manahimik at sulsulan si Marco na itapon ako sa ulan. Madam, gusto niyo bang alamin natin kung sino ang nasa likod ng account na ito?
Tanong ni Leandro habang inaayos ang kanyang salamin. Huwag muna, Leandro. Hayaan nating ang takot ang magtulak sa kanila para maglantad. Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng buhay sa loob ko. Ang aking tanging dahilan kung bakit kailangan maging malinis at mabilis ang bawat hagupit ko. Ngayon, ituloy natin ang plano. Ipadala mo ang lahat ng records ng secret bank accounts ni Isabela kay Marco. I want him to see where his missing millions went. Habang nangyayari ito, ang pamilya de Vera ay bumalik sa kanilang mansyon, na tila mga basang sisyo na nanggaling sa giyera. Mula sa aking mga hidden cameras, nakita ko ang kaguluhan sa loob ng sala. Si Donna Imelda ay nakahandusay sa sofa, paypay ng paypay, habang ang kanyang mga mamahaling gamit ay isa-isang nilalagyan ng pulang sticker ng mga tauhan ko. Marco! Do something! Hindi pwedeng kunin ang bahay na ito. Dito ako namuhay na marangya! Hiyaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na nakakabingi. Ngunit si Marco ay hindi nakikinig. Nakatitig lamang siya sa kanyang telpon, no ang kanyang muka ay unti-unting nagbabago mula sa pagkalito patungo sa matinding puot. Katatanggap lang niya ng anonymous email na naglalaman ng mga bank statement ni Isabela. Mga perang ninakaw mula sa kanilang kumpanya na inilipat sa isang offshore account sa ngalang ng pamilya ni Isabela. Isabela! Ang sigaw ni Marco ay yumanig sa buong silid. Nilapitan niya ang kulasisi, na kanina patahimik na nag-iempake ng kanyang mga alahas. What is this? Bakit may 3 milyong piso na pumasok sa account mo nung nakaraang buwan? Perang pambayad sana natin sa supplier, ngunit nawala na parang bula. Nagulat si Isabela, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Nagtubig ang kanyang mga mata, ang kanyang labi ay nanginig, ang kanyang paboritong armas ng pagmamanipula. Marco, love, listen to me. I did that for us. Para may makuha tayo kung sakaling bumagsak ang De Vera Holdings. I was protecting our future. Protecting our future? O pinoprotektahan mo ang sarili mo para kapag wala na akong pera, tatakbuhan mo na ako. Galit na hiyaw ni Marco. Hinablot niya ang braso ni Isabela. Ang dating init ng kanilang pag-ibig ay naging apoy ng pagkamuwi. Sa kabilang banda, si Doña Imelda ay biglang sumingit, tila isang linta na naghahanap ng masisisi. Sinasabi ko na nga ba, ikaw na babae ka, ikaw mang malas sa amin. Mas mabuti pa si Florencia, kahit mahirap, tapat sa amin. Natawa ako ng mapait habang nanonood. Ngayon ay natuto silang pahalagahan ang katapatan ko, ngayong wala na silang makapitan. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na sa kanilang mga ugat. Florencia? Tapat? Biglang humarap si Isabela kay Doña Imelda. Ang kanyang maamang muka ay napalitan ng isang demonyong ngiti. You stupid old woman! Akala niyo ba ay hindi ko alam na mayaman si Florencia? Alam ko! Pero hinayaan ko kayong apihin siya para mawala siya sa landas ko. At ngayon, pare-pareho tayong bagsak dahil sa katangahan niyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa muka ni Isabela mula kay Doña Imelda. Ngunit hindi ito nagpatigil sa kulasisi. Sa halip, itinulak niya ang matanda sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Stop it, all of you! Sigaw ni Marco habang hawak ang kanyang ulaw sa sobrang stress. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng kumpanya ng kuryente at tubig. Kasunod ang mga movers na dala ang huling foreclosure notice. Sir, ma'am, pinuputulan na po namin kayo ng serbisyo at mayroon na lamang kayong 1 oras para lisanin ang property na ito. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Pinanood ko silang mag-unahan sa pagkuha ng mga gamit, nag-aaaway-away sa mga piraso ng alahas na natitira. Ang kanilang paraiso ay naging isang madilim na impyerno sa loob lamang ng isang gabi. Binalingan ko si Leandro. The wedge is driven deep enough. Ngayon, gusto kong masiguro na wala silang matutuluyan kundi ang pinakamurang motel sa tabi ng kalsada. Let them taste the dirt they wanted me to live in. Ngunit bago ko patayin ang monitor,
Nakita ko si Isabela na mabilis na lumabas sa likod ng bahay. May kausap siya sa telepo, at ang kanyang boses ay puno ng takot. "He knows! The inheritance is active! You promised me I'd be safe! What do I do now?" Nanliit ang aking mga mata. May iba pang nagpapatakbo sa larong ito. May isang tao sa likod ni Isabela na may malaking plano laban sa akin. Ang amoy ng luma at mamasa-masang pader ng isang hamak na motel sa kanto ng avenida ang sumalubong sa mga De Vera. Wala na ang malambot na kama, wala na ang amoy ng lavender sa kanilang mansyon. Ang tanging naririnig ko mula sa speaker ng aking monitor ay ang walang katapusang reklamo ni Donna Imelda habang pilit na pinapagpag ang isang manipis na sapin sa maliit na kama. "Marco, hindi ko kaya rito. May mga surot ang unan at ang banyo ay tila hindi nalinis ng 1 taon." Ang boses ng matanda ay basag na, puno ng desperasyon na tila ba ang buong mundo ay nagunaw na. Si Marco ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at puno ng mansa ng pawis. Sa kabilang dulo ng maliit na silid, si Isabela ay abala sa kanyang telepo, no tila hindi naririnig ang kahit anong ingay sa paligid. Ang kanilang pag-iibigan na dati, ipuno ng tamis, ay tila naging isang mapait na sumpa na ayaw na nilang dalhin. Mula sa aking opisina sa Monarch, inilapag ko ang aking tasa ng tsaa. "Leandro, nakuha na ba natin ang huling piraso ng kanilang ari-arian?" "Opo, madam," sagot ni Leandro habang nag-aayos ng mga papeles. Ang De Vera Holdings ay pormal nang idineklarang bankrupt na umaga. Ang lahat ng kanilang mga stocks ay binili na ng Monarch Group sa halagang barya na lamang. Wala na silang kahit anong kumpanyang babalikan. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit hindi pa sapat ang mawalan sila ng pera. Gusto kong mawalan din sila ng dangal at pag-asa. Binalikan ko ang monitor. Nakita ko si Marco na tumayo at binuksan ang kanyang lumang briefcase, umaasang may natira pang kahit anong mahalagang papel. Ngunit sa paghahalog niya, isang maliit at gusot na papel ang nalaglag mula sa isang lihim na bulsa. Dahan-dahan niya itong pinulot. Nanigas ang aking buong katawan nang makita ko kung ano yon. Ito ang unang ultrasound photo ng aming anak. Aglaraw ang ipinakita ko sa kanya noong gabing. Masaya pa ang lahat. Bago niya ako itulak palayo. Noon binaliwala niya ito. Nayon, sa gitna ng kanyang pagbagsak, tila ito naging isang salamin ng lahat ng kumpirmasyon ng kanyang katangahan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang patak ng luha ang bumagsak sa larawan. "Anong ginawa ko?" Ang bulong ni Marco na halos hindi marinig. "I had everything. I had a wife who loved me, a child on the way, and a kingdom. I traded it all for a gold digger." Narinig ito ni Isabela at lumingon siya ng may halong pandidire. "Oh, please, Marco. Stop the drama. Hindi mo ako pwedeng sisihin sa lahat. Ikaw ang pumili nito. Ikaw ang nagnasa sa akin dahil sa tingin mo ay nakakasawa na ang asawa mo. Don't act like a saint now." "Umalis ka rito, Isabela!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng put. "Umalis ka bago ko pa mamakalimutan na babae ka!" Natawa si Isabela. Isang maikling tawa na puno ng pang-uuyam. Kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. "With pleasure, Marco. Anyway, wala ka na ring silbi. You're just a broke, pathetic man. Good luck sa pananatili rito, kasamang mapanghimong ina." Sa isang malakas na pagbagsak ng pinto, iniwan ni Isabela ang silid. Nanatiling nakalubog sa dusa si Marco, habang si Doña Imelda ay patuloy sa pag-iyak sa gilid. Ang kanilang pamilya ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Binalingan ko si Leandro. Isagawa na ang huling bahagi ng plano para sa gabing ito. Isang courier ang pinadala ko sa motel na yon. Isang marangyang itim na sobre na may tatak ng ginto, ang simbolo ng Monarch Group. Nakita ko sa monitor ang pagpasok ng kartero at ang pag-abot ng sobre kay Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang gintong card.
Isa itong imbitasyon para sa isang eksklusibong kaganapan, the unveiling of the Monarch Empress. At sa ilalim, nakasulat ang isang pangalan na tila isang sumpa sa kanyang paningin. Florencia Montemayor. May kasama rin itong maikling sulat. Ang bawat utang ay dapat bayaran. Ang paniningil ay magsisimula sa gabing ito. Hihintayin kita sa lugar kung saan mo ako itinapon. Napaluhod si Marco sa harap ng maliit na kama. Ang imbitasyon ay dahan-dahang nalaglag sa maduming sahig. Alam niya na ang babaeng inaakala niyang wala nang babalikan ay siya palang kukuha ng huling hininga ng kanyang natitirang danggal. "Madam, handa na ang sasakyan," wika ni Leandro. Tumayo ako at inayos ang aking suot. Sa salamin, nakita ko ang isang reyna na handa nang tapusin ang laban. Hayaan mong maghanda si Marco, Leandro. Gusto kong makita niya ang rurok ng tagumpay na kailanman ay hindi na niya maaabot. At gusto kong sa gabing ito, ang buong mundo ay maging saksi sa kanyang huling pagluhod. Habang papunta ako sa elevator, muling sumagi sa isip ko ang larawan ni Isabela na tumatakas. Hindi pa tapos ang laban sa ahas na yon. Ngunit para kay Marco at sa kanyang ina, ang gabi ng paghuhukom ay narito na. Huminto ang marangyang sasakyan sa tapat ng gate na dati kong binubuksan nang may panginginig sa takot at pagmamadali. Ang mansyon ng mga De Vera, ang bahay na itinuring kong bilangguan sa loob ng 3 taon. Nakatitig ako sa malaking bakal na pinto habang ang mga tauhan ng bangko at mga movers ay abala sa paglalabas ng mga kagamitan. Bawat piraso ng muebles na dinadala palabas ay tila isang bahagi ng aking masakit na nakaraan na unti-unting binubura. "Madam, sigurado po ba kayong gusto ninyong bumaba?" tanong ni Leandro habang nakatingin sa labas. Masyadong magulo ang sitwasyon sa loob. "I want to smell the air of their defeat, Leandro," malamig kong sagot. "Gusto kong makita kung paano gumuguho ang toring itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha." Binuksan ng driver ang pinto at dahan-dahan akong bumaba. Ang tunog ng aking stiletto sa semento ay tila isang hudyat na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Nakasuot ako ng isang puting trench coat na tila sumasalamin sa bagong simula, habang ang aking maikling buhok ay hinahawi ng hangin. Sa gitna ng hardin, nakita ko si Donna Imelda. Nakaupo siya sa isang lumang silya, yakap-yakap ang isang Hermes bag na alam kong peke dahil ang tunay ay matagal ko nang naisang para pambayad sa utang ni Marco nung nakaraang taon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. "Hindi niyo pwedeng kunin ang piano na yan? Yan ay regalo sa akin ng asawa ko!" sigaw ni Doña Imelda sa mga trabahador. Sinubukan niyang tumayo para pigilan ang mga ito, ngunit dahil sa panghihina ay natisod siya at bumagsak sa maputik na bahagi ng damuhan. Lumakad ako palapit sa kanya. Ang anino ko ay tumama sa kanyang kinalalagyan, dahilan upang mapatingala siya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng put ay napalitan ng isang matinding gulat at kahihiyan. "Florencia?" Ang kanyang tinig ay tila isang gasgas na plaka. "Anong ginagawa mo rito? Narito ka ba para pagtawanan ako? Narito ka ba para makita ang pagbagsak ng pamilyang kumupkup sa iyo?" Tumigil ako sa tapat niya. Sapat na distansya para hindi marumihan ang aking sapatos ng putik na kinalulubugan niya. "Hindi ako narito para pagtawanan ka, Imelda. Narito ako dahil ito ay inspeksyon. Bilang bagong may-ari ng lupang ito, tungkulin kong masiguro na walang kahit anong dumi ang maiiwan sa aking ari-arian." "Ari-arian? You brat! Magnanakaw ka! Ginamit mo ang pera ng mga Montemayor para sirain kami!" Pilit niyang isinisigaw ang kanyang galit. Ngunit wala na itong talim. "Ginamit ko ang pera ko para bawiin ang nararapat sa akin." Pagwawasto ko sa kanya ng walang emosyon. "Ang bahay na ito, ang kumpanya ni Marco, maging ang alahas na suot mo. Lahat yan ay binayaran ko ng higit pa sa halaga nito. Binayaran ko yan ng aking danggal na niyurakan niyo." Yumuko si Doña Imelda at nagsimulang humikbi ng malakas, isang tunog na tila humihingi ng awa. "Patawarin mo kami, Florencia. Please. Matanda na ako. Saan ako pupunta? Ang anak ko ay nawawala na ang bait at si Isabela ay tinakbuhan na kami.
Huwag mo kaming hayaang mamatay sa lansangan. Tinitigan ko siya ng matagal. Naalala ko ang gabing itinulak niya ako palabas sa gate na ito habang bumubuhos ang ulan. Naalala ko kung paano niya sinabing ang isang tulad ko ay hindi karapat-dapat huminga ng hangin sa loob ng kanyang bahay. Naalala mo ba ang ulan, Imelda? Mahinahon kong tanong. Nung gabing yon, hindi mo tinanong kung saan ako pupunta. Hindi mo inisip kung may makakain ba ako o ang apo mo. Ngayon, hinihiling mo sa akin ang isang bagay na kailanman ay hindi mo ibinigay. Utang na loob, Florencia? Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng 3 taon kong pagsisilbi sa inyo na parang alipin. Putol ko sa kanyang sinasabi. Lumingon ako kay Leandro na nakatayo sa likuran ko. Leandro, tawagan mo ang Department of Social Welfare. Sabihin mong may isang matandang walang matuluyan dito. Hayaan silang magpasya kung anong shelter ang babagay sa kanya. Ngunit dito sa loob ng bahay ko, ayoko na makakita ng kahit anong bakas na mga devera. Tinalikikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang paghagulgol sa putikan. Sa bawat hakbang ko pabalik sa sasakyan, naramdaman ko ang pagluwag ng isang mahigpit na buhol sa aking dibdib. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang pinakamasakit na parusa ay ang hayaan silang mabuhay sa mundong wala na silang halaga. Pagsakay ko sa sasakyan, tiningnan ko ang aking sarili sa maliit na salamin. Isang hakbang na lang, anak, bulong ko. Ang tatay mo naman ang susunod na haharap sa katotohanan. Bago kami makaalis, nakita ko si Marco sa dulo ng kalsada. Nakasuot ng luma at maruming damit. Nakatingin sa aming sasakyan ng may halong takot at pagsisisi. Hindi ko siya hinayaang makalapit. Ang susunod naming pagkikita ay sa gabing itinakda ko, kung saan ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa akin, at ang bilim ay mananatili sa kanya. Ang madilim na sulok ng isang eksklusibong bar sa Makati ang naging entablado ng susunod kong palabas. Mula sa surveillance room ng Monarch Hotel, pinagmamasdan ko ang bawat galaw ni Isabela sa pamamagitan ng isang hidden camera. Nakasuot siya ng isang labis na maikling itim na damit, pilit na ibinabalik ang kanyang kariktan. Kahit na ang kanyang mundo ay gumuho na. Sa tapat niya, nakaupo si Ate Leandro. Ito ang pain ko. Alam kong si Isabela ay tila isang linta na palaging naghahanap ng bagong katawan na masisipsipan ng yaman. At sino pa ba ang mas magandang biktima kaysa sa kanang kamay ng bagong may-ari ng Monarch? Madam, she's moving in. Bulong ni Leandro sa pamamagitan ng maliit na earpiece. Go ahead, Leandro. Let her show her true colors. Malamig kong sagot habang humihigop ng kape. Nakita ko sa monitor ang paglapit ni Isabela kay Leandro. Inilapag niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng aking abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking lungkot at pagnanasa. Ate Leandro, I know we started on the wrong foot. But I'm a victim too. Marco lied to me. He used me. Ngayon, wala na akong matuluyan. I need someone strong. Someone like you to protect me. Narinig ko ang mahinang paggisi ni Leandro. What about Marco, Isabela? I thought you loved him. Isang maikling tawa ang kumawala kay Isabela. Isang tunog na puno ng lason. Marco? He's a loser. Isang lalaking hindi kayang panindigan ang sarili niyang pamilya, paano pa ako? He's broke and pathetic. Ginamit ko lang siya para makapasok sa mundo niyo, pero ngayon, basura na siya sa paningin ko. Hindi niya alam na sa kabilang silid, nakaupo si Marco. Pinilit ko siyang dalhin dun sa ilalim ng banta na itutuloy ko ang demanda sa kanya kung hindi siya makikinig. Nakita ko sa kabilang monitor ang mukha ni Marco. Namumutla, nang inginig ang mga panga, at ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang babaeng ipinagpalit niya sa akin, ang babaeng itinuring niyang reyna, ay tinatawag siyang basura sa harap ng ibang lalaki. So, what are you offering, Isabela? Tanaw ni Leandro, pilit na hinuhuli ang huling hininga ng kanyang katapatan. I have information, bulong ni Isela. Lumapit siya ng mas malapit kay Leandro. Alam ko ang mga sekreto ng De Vera Holdings. I can give you evidence that can put Marco in jail for a long time.
In exchange, I want a position in Monarch. And a place in your life. Eto na ang huling hantungan. Ang ahas ay tuluyan ng kumagat sa sarili niyang buntot. Enough! Sabi ko sa mic. Bumukas ang mga ilaw sa bar. Ang katahimikan ay nabasag ng pagpasok ng 4 na pulis kasama si Marco. Ang mukha ni Isabella ay nawalan ng kulay nang makita niya ang lalaking kanina lang ay nilalait niya. Marco, love! Why are you here? No, this is not what it looks like! Hiyaw ni Isabella, pilit na tumatayo at lumalayo kay Leandro. Ngunit ang sampal na dumapo sa kanyang muka mula kay Marco ay sapat na para patahimikin siya. Hindi ito sampal ng galit lamang, kundi sampal ng isang lalaking nagising mula sa isang mahabang bangungot. You demon! Ang boses ni Marco ay galing sa ilalim ng lupa. I gave up my wife for you. I gave up my child for you. I ruined my life because I thought you were different. Pero tama si Florencia. You are nothing but a gold-digging snake! Pumasok ako sa silid ng may dahan-dahang hakbang. Ang bawat tunog ng aking sapatos ay tila isang hudyat ng wakas. Tumingin ako kay Isabella, na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Isabella, you are under arrest for fraud, theft of corporate funds, and qualified theft. Pormal kong sabi. Ang mga bank accounts na itinago mo, nahanap na namin ang lahat ng yon. At ang mga email na ipinadala mo sa taong nasa likod mo, nabasa ko na rin ang lahat. Hindi pa tayo tapos, Florencia. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Sigaw ni Isabella habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga hiyaw ay unt-unting naglaho sa labas ng gusali, tila isang masamang hangin na dumaan. Naiwan kami ni Marco sa loob ng bar. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ng aking kamay, ngunit agad akong umatras. Florencia, patawarin mo ako. Now I see everything. Let's start over. Para sa anak natin. Pagmamakaawa niya. Tinitigan ko siya ng may matinding lamig sa aking mga mata. The only thing you'll start over, Marco, is a life of regret. Handa na ang mga dokumento para sa pagpapakulong sa'yo. Ang pag-atras ko sa demanda ay nakadepende sa kung gaano kabilis mo pipirmahan ang pagsuko ng lahat ng karapatan mo sa anak ko. You can't do this to me. I already did, sagot ko. Leandro, send him the final papers. Pagkatapos nito, burahin na ang pangalan ng mga De Vera sa listahan ng Monarch. Tinalikuran ko siya at lumabas sa bar. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa akin, tila isang gantimpala sa isang mahabang laban. Ngunit bago ako makasakay sa sasakyan, may iniabot na tablet si Leandro sa akin. Madam, nakuha na natin ang pangalan ng huling kausap ni Isabella bago siya arestuhin. Seryosong sabi ni Leandro. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalan sa monitor ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Hindi ito basta kaaway. Ito ay isang taong may dugong Montemayor. Isang taong matagal na nagtatago sa dilim upang agawin ang korona na suot ko ngayon. Isang dambuhalang salamin ang nasa harap ko. Tila isang pintuan patungo sa ibang mundo. Nakasuot ako ng isang gown na kulay ginto na tila hinabi mula sa mga sinag ng araw pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang bawat tahi nito ay simbolo ng aking pagbangon. Wala na ang bakas ng putik sa aking mukha, wala na ang panginginig sa aking mga kamay. Ngayong gabi, hindi ako ang babaeng itinapon sa ulan. Ngayong gabi, ako ang ulan na lulunod sa kanila. Madam, narito na ang mga bisita. Ang elite ng Manila ay naghihintay na sa Grand Ballroom. Wika ni Leandro habang inaayos ang kanyang itim na korbata. Naroon na rin sila. Salamat, Leandro. Make sure the security is tight. Ayaw kong may makalapit sa akin hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabilang panig ng hotel, sa madilim na bahagi ng service entrance, nakita ko sa aking tablet ang isang tagpong nakapanging ngilabot, kung hindi lang ito nakatutuwa. Si Marco at si Donna Imelda ay pilit na nakikipagsiksikan sa mga tauhan ng catering. Suot ni Marco ang kanyang huling maayos na tuxedo, na tila ba nakuha pa sa isang ukay-ukay dahil sa sobrang lukot nito.
Si Donna Imelda naman ay pilit na nagtatago sa ilalim ng isang lumang shawl. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagnanasa na muling makabalik sa mundong kailanman ay hindi natatanggap sa kanya. Marco, sigurado ka bang papayag siyang kausapin tayo? Baka ipahiya lang tayo ni Florencia sa harap ng lahat, bulong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Wala na tayong ibang pagpipilian, ma. Siya na lang ang pag-asa natin para hindi tayo mabulok sa motel na yon. Kapag nakita niya ang kalagayan natin, maawa rin yon. Kilala ko si Florencia. Malambot ang puso niyon. Sagot ni Marco ng may halong desperasyon. Natawa ako ng tahimik. Malambot ang puso? Ang puso ko ay naging bato na ng gabing iwanan niyo ako sa gitna ng baha. Nagsimula ang programa. Ang Grand Ballroom ng Monarch Hotel ay punong-puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang tunog ng mga baso ng kristal at ang banayad na musika ng orkestra ay lumika ng isang atmospla ng kapangyarihan at yaman. Nang mamatay ang lahat ng ilaw at isang spotlight lamang ang tumama sa gitna ng entablado, naramdaman ko ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng lahat ng mga panauhin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa marmol na sahig ay parang isang martil, yun na nagpapatibay sa aking bawat salita. Nang tuluyan ako magpakita sa ilalim ng liwanag, nakita ko ang panlalaki ng mga mata ng lahat, lalo na ang pamilya de Vera na nakatayo sa pinakasulok ng silid. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malamig at puno ng awtoridad. Good evening, everyone. I am Florencia Montemayor. Tonight, we are not just celebrating the anniversary of Monarch. We are celebrating the return of truth. We are celebrating the end of deception. Sa gitna ng aking pagsasalita, biglang sumigaw si Marco mula sa madla, pilit na kumakawa sa mga security guard na humarang sa kanya. Florencia, honey, please, kausapin mo kami. Nagkamali ako, patawarin mo ako, para sa anak natin. Tumahimik ang buong ballroom. Ang mga mata ng mga elite ay nakatutok na yon sa isang gusgusing lalaki na nagmamakaawa sa harap ng kanilang bagong reyna. Hindi ko hinayaang makita nila ang kahit anong emosyon sa aking mukha. Sa halip, lalo kong itinaas ang aking no. Mr. De Vera? Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. You are trespassing in my property. Ang anak ko ay wala ng ama mula nung gabing. Mas pinili mong protektahan ang kulasisi mo kaysa sa amin. You are not a father. You are just a ghost of a mistake I once made. Please, Florencia. May sakit si Mama. Wala kaming matuluyan. Hiyaw pa rin ni Marco habang kinakaladkad na siya ng mga guards. Leandro, tawag ko nang hindi inaalis ang tingin sa mga bisita. Ibigay mo sa kanila ang subreng inihanda ko. Inabutan ni Leandro si Marco ng isang manipis na sobre. Sa loob niyon ay hindi pera, kundi ang listahan ng lahat ng mga kasong isinampa ko laban sa kanya. Estafa, bullying, at child neglect. Kasama rin ang huling foreclosure notice ng lahat ng ari-arian na kailanman ay naging bahagi ng kanilang pangalan. Iyon ang tanging regalo na matatanggap mo mula sa akin, Marco. Isang pagkakataon na pagbayaran ang bawat sentimong ninakaw mo sa akin. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Escort them out. Their smell is ruining the expensive perfume of my guests. Habang kinakaladkad sila, palabas sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, naramdaman kong isang malakas na sipa sa aking sinapupunan. Tila, sumasang-ayon ang aking anak. Ang gabi ng puhukom ay natapos na para sa mga De Vera, ngunit habang nagpapatuloy ang palakpakan, may isang tao akong napansin sa dulo ng hall. Isang matandang lalaki na nakaupo sa dilim. May hawak na baso ng alak at nakatingin sa akin ng may halong paghanga at panganib. Madam, bulong ni Leandro sa aking tabi. Nandito na siya. Ang iyong tiyuhin, si Don Ricardo. Ang taong nagbayad kay Isabela para itago ang iyong pagkatao. Nanigas ang aking buong katawan. Ang tunay na ahas ay hindi pala ang asawa ko. Ang tunay na kaaway ay may hawak din ng apleydong Montemayor. Ang bulong-bulungan sa Grand Ballroom ay tila isang papalapit na bagyo, mabilis at mapanghusga.
Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang aking gintong gown ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Habang sa paanan ng stage ay nakaluhod si Marco, hinahawakan ang dulo ng aking damit habang pilit na tinataboy ng mga security guard. Florencia! Honey, please! Huwag mo kaming gawin itong palabas! Ang hiyaw ni Marco ay basag, puno ng desperation na naririnig ng lahat ng CEO, senador at mga tanyag na tao sa bansa. Hindi ko siya tiningnan. Itinuon ko ang aking paningin sa malaking screen sa likuran ko. Ladies and gentlemen, focus your attention on the screen. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo na humahati sa mainit na hangin. Bumukas ang video. Hindi ito tungkol sa hotel. Ito ay isang serye ng mga kuha mula sa CCTV ng mansyon ng mga De Vera. Ang gabi kung kailan ako itinulak ni Marco palabas sa ulan. Malinaw na nakita sa screen ang paghagis niya sa aking mga maleta, ang pangungutya ni Isabela, at ang malakas na pagtulak sa akin ni Donna Imelda habang hawak ko ang aking tiyan. Ang buong ballroom ay napasinghap. Ang mga kababaihang naroon ay nagsimulang magbulungan ng may matinding galit. That is the man who calls himself a gentleman. Turo ko kay Marco na may matinding pandidiri. At ang matandang babaeng yon na nagtatago sa likod ng mga waiter ay ang babaeng nagsabing ang isang Montemayor ay basura. Si Doña Imelda, na kanina ay pilit na nagtatago, ay napatayo ng tuwid nang itutok sa kanya ang isang spotlight. Ang kanyang shawl ay nahulog. Ipinapakita ang kanyang nangangatog na katawan at ang kanyang muka na punong-puno na kahihiyan. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang umiwas. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit? Magnanakaw! Abuser! Isang tanyag na pilantropo ang sumigaw mula sa madla. Isang baso ng wine ang aksidenteng natapon sa direksyon ni Doña Imelda na bahira ng kanyang luma, ngunit pilit na pinagmamalaking damit. Hinarap ko si Don Ricardo, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan sa VIP table. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang mapanganib na ngiti. Florencia, iha, masyado kang emosyonal. This is a business event, not a drama set. Wika niya. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon gamit ang kanyang autoridad bilang matandang Montemayor. Business, uncle? Humakbang ako pababa ng entablado. Bawat tunog ng aking sapatos ay tila isang hudyat ng giyera. Let's talk about business then. Leandro, show him the audit. Inilabas ni Leandro ang isang dokumento sa monitor. Don Ricardo, we have discovered the trail of money. Ang pondo na ginamit ni Isabela para nakawan ang De Vera Holdings ay galing sa isa sa iyong mga shell companies. You funded the woman who ruined your own niece's marriage just to get a hold of the Monarch shares. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mata ng mga board members ay nakatutok na ngayon kay Don Ricardo. Ang kanyang imahe bilang kagalang-galang na patriarch ay naglaho sa loob ng isang segundo. You think a few papers can bring me down? Bulong ni Ricardo nang makalapit ako sa kanya. I built this empire, Florencia. You are just a girl with a broken heart. Numiti ako ng dahan-dahan, isang ngiting punong-puno ng tagumpay. I'm not just a girl, uncle. I am the woman who just bought 51% of your personal assets through the open market while you were busy watching Isabela fail. You don't own Monarch anymore. In fact, you don't even own the chair you're sitting on. Ang mukha ni Don Ricardo ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nabitiwan, bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso ng kristal. Ang tunog ng pagkabasag niyon ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan. Tinalikuran ko siya at binalingan ang mga security. Escort Don Ricardo, Mr. De Vera, and that woman out of this building. Block their names from all Monarch properties worldwide. They are persona non grata. Habang kinakaladkad si Marco, na nagsisigaw pa rin ang aking pangalan, at si Donna Imelda na umiiyak sa kahihiyan, at si Don Ricardo na naglalakad ng may nang-ing-inig na mga binti, naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang bawat vamat ay tumama ng diretso sa puso ng kanilang mga kasinungalingan. Muling humarap ako sa mga bisita,
Itinaas ang aking baso. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Cheers to the new monarch! Ang palakpakan ay umalingaw-naw. Mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw ng pot. Ngunit sa gitna ng kagalakan, lumapit si Leandro sa akin. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa dati. Madam, may problema. Bulong niya. Isabella escaped from the police transport at ang huling signal ng kanyang telepo ay nanggaling sa loob ng parking lot ng hotel na ito. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa aking tiyan. Ang takot na akala ko ay wala na ay muling gumapang sa aking balat. Ang ahas ay wala na sa kulungan at narito siya para sa kanyang huling kagat. Ang malamig na hangin sa parking lot ng Monarch Hotel ay tila humihiling ng kapayapaan. Ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng tagumpay sa ballroom, ang balitang nakatakas si Isabella ay tila isang tinik na bumaon sa aking lalamunan. Hindi ako pwedeng magpahinga hanggat ang ahas ay malayang gumagala. Madam, huwag na po kayong tumuloy. Hayaan niyo na ang security ang humanap sa kanya. Pigil sa akin ni Leandro habang pababa kami sa pribadong elevator. Hindi, Leandro. Ang gulo na sinimulan niya ay kailangang sa harap ko matapos. I need to see the end of her madness. Malamig kong sagot. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Tila sinisiguro sa aking anak na ligtas kami. Pagbukas ng elevator, ang dilim ng VIP parking area ang sumalubong sa amin. Ang bawat anino sa pagitan ng mga mamahaling sasakyan ay tila nagtatago ng panganib. Biglang, isang matinis at basag na tawa ang umalingaw-gaw mula sa isang sulok. Napakahusay, Florencia. Ang galing mong umarte bilang reyna. Lumabas si Isabella mula sa likod ng isang malaking haligi. Gulo-gulo ang kanyang buhok, punit ang kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na galit. May hawak siyang isang matulis na piraso ng basag na bote, ang huling armas ng isang taong wala ng matakbuhan. Itigil mo na ito, Isabella. Wala ka nang mapupuntahan. Ang pulis ay nasa paligid na. Mahinahon kong sabi, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Wala akong pakialam. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang pera ni Marco, ang posisyon ko, ang dangal ko. Sigaw niya habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ko ninakaw ang sayo, Isabella. Kinuha ko lang ang pagmamayari ko na pilit mong inagaw gamit ang iyong mga kasinungalingan. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. You were never a queen. You were just a temporary thief in a palace that didn't belong to you. Bago pa makahakbang si Isabella, isang anino ang mabilis na lumito mula sa kadiliman. Si Marco. Mukha siyang isang pulubi sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang taksido ay punit-punit na at ang kanyang muka ay puno ng pasa mula sa pagkakakaladkad sa kanya kanina. Isabella, tama na! Hiyaw ni Marco. Ngunit sa halip na kampihan ang kulasisi, lumuhod siya sa harap ko, hinaharangan ang daan ni Isabella. Florencia, honey, let me save you. Let me prove that I still care. Patawarin mo ako. Babaguhin ko ang lahat. I'll protect you from her. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod sa paanan ko. Isang nakasusuklam na tanawin. Ang dating asawa na itinulak ako sa ulan ay nagpapanggap na ngayon bilang aking tagapagtanggol. Save me, Marco? Natawa ako ng mapait, isang tulog na walang bahid ng awa. You couldn't even save your own dignity. You're not a hero, you're just a coward trying to find a way back into a life of comfort. Ang tanging kailangan kong proteksyon ay laban sa mga taong tulad mo. But the baby! Think of our child! Pagmamakaawa ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang asong naghihingalo. This baby is a Montemayor. He has my strength, my blood, and my future. Wala siyang kahit anong bakas ng iyong kahinaan. Pagtatapos ko sa kanyang kahibangan. Biglang sumugod si Isabella nang may kasamang matinis na hiyaw, itinuon ang basag na bote sa aking direksyon. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng mga security team ni Leandro. Sa isang iglap, nakadapa na siya sa semento pilit na kumakawala habang kinakabitan ng posas. You'll pay for this, Florencia! Don Ricardo will find a way! Hiyaw ni Isabella habang kinakaladkad siya palabas ng parking lot. Tiningnan ko si Marco na nananatiling nakaluhod,
nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang kanyang huling pagsusumamo ay naging isang malaking biro sa harap ng katotohanan. Leandro, call the police to take him too, for violation of the restraining order I filed an hour ago. Utos ko nang hindi man lang siya tinitingnan. Florencia, no! Please! Mag-usap pa tayo! Ang sigaw ni Marco ay unti-unting naglaho habang dinadala rin siya ng mga pulis. Naiwan kami ni Leandro sa gitna ng katahimikan ng parking lot. Ang bawat mabigat na hininga ko ay tila naglalabas ng huling bakas ng put na itinago ko sa loob ng mahabang panahon. "It's over, madam," bulong ni Leandro. "No, Leandro. It's not just over," sagot ko habang nakatingin sa malayo kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila nagbubukas ng bagong landas. "It's a rebirth." Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking sinapupunan, isang kakaibang pakiramdam na tila nagmamadali. Napahawak ako sa braso ni Leandro, ang aking mga mata ay napapikit sa sakit. "Madam, are you okay?" Tanong ni Leandro nang may matinding pag-aalala. "The baby. Leandro, the baby is coming." Ang puting kisame ng ospital ay tila sumasalamin sa kalinisan ng aking bagong simula. Ang amoy ng antiseptic at ang banayad na tunog ng mga makina ay hindi nagbigay sa akin ng takot. Sa halip, ito ang naging musika ng aking huling pakikipaglaban. Ang sakit ng bawat kontraksyon ay tinanggap ko ng may ngiti dahil alam ko na sa bawat pag-ire, iniluluwal ko hindi lamang ang aking anak, kundi ang bagong bersyon ng aking sarili. Isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. "Madam, huminga po kayo ng malalim. Konti na lang po." Ang malumanay na tinig ng doktor ay tila isang gabay sa gitna ng unos. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng kama. Hindi ko hiniling na narito si Marco. Hindi ko hiniling ang kanyang suporta. Ang lakas na kailangan ko ay nanggagaling sa aking sariling mga ugat at sa dugong Montemayor na dumadaloy sa akin. Sa huling malakas na pag-ire, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang malakas at malusog na iyak. Isang tinig na nagpapatunay na ang buhay ay laging nananaig sa gitna ng kamatayan ng nakaraan. Inilapag ang aking anak sa aking dibdib. Ang init ng kanyang balat at ang amoy ng bagong silang na sanggol ay tila isang mahiwagang gamot na nagpira-piraso sa huling bakas ng pait sa aking puso. "Welcome to the world, Alexander Montemayor," bulong ko habang hinahalikan ng kanyang maliit na no. "Wala kang ibang kailangang apelido. Ang pangalan mo ay sapat na upang yanigin ang mundo." 1 linggo matapos ang aking panganganak, nakaupo ako sa malawak na terrace ng aking penthouse sa Monarch Hotel. Ang hangin ng umaga ay sariwa. Dala ang balita ng tagumpay mula sa labas. Pumasok si Leandro na may dalang mga pahayagan at isang tablet. "Madam, ang huling hatol ay inilabas na ngayong umaga." Ulat ni Leandro nang may tipid na ngiti. "Marco de Vera has been sentenced to 10 years for corporate fraud and child neglect. Ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay kasalukuyan nga sa isang government-run facility para sa mga matatandang walang pamilya. Sinubukan nilang mag-apela, pero wala nang abogado ang gustong humawak sa kaso nila." Tumango ako habang pinagmamasdan ang mga ulap. "At si Isabella?" "Isabella is back in custody. At dahil sa mga ebidensyang ibinigay nyo laban kay Don Ricardo, nadamay din siya sa kasong plunder. Don Ricardo's assets have been fully liquidated to pay for the damages he caused to the Monarch Group. Sila ay opisyal ng burado sa mapa ng Alta Sociedad." Pagpapatuloy ni Leandro. Kinuha ko ang isang itim na sobre mula sa mesa. Naglalaman ito ng isang sulat mula kay Marco na isinulat niya mula sa loob ng kulungan. Puno ito ng mga salita ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago, at ang pagsusumamo na makita ang kanyang anak. Hindi ko binasa ang kabuuan ninyon. Kinuha ko ang aking lighter at hinayaang lamunin ng apoy ang bawat titik ng kanyang kasinungalingan. Ang abo nito ay tinangay ng hangin, tila isang basura na hindi nakarapat-dapat sa aking atensyon. "Madam, may naghihintay po sa inyo sa boardroom," paalala ni Leandro. Tumayo ako at binuhat ang aking anak. Naglakad ako sa mahabang hallway ng Monarch
kung saan ang bawat empleyado ay yumuyuko ng may tunay na paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa reynang nagmula sa ulan at bumangon ng mas matayo kaysa sa anumang gusali. Pagpasok ko sa boardroom, ang mga stockholders at board members ay sabay-sabay na tumayo. Dahan-dahan akong naupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang aking anak ay mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Let's begin. Ang aking boses ay puno ng otoridad at katiyakan. The Monarch Group is expanding. We are not just building hotels. We are building a legacy where dignity and truth are the main currencies. At sa sinamang susubok na muling dumungis sa pangalang ito, alam nyo na kung saan kayo pupulutin. Natapos ang pulong ng may malakas na palakpakan. Habang lumulubog ang araw sa Manila Bay, muli akong tumayo sa tapat ng glass wall. Ang langit ay kulay lila at ginto, tila isang korona na ipinapatong sa buong lungsod. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa dugo o gulo. Natapos ito sa aking pananalo. Isang panalong hindi nang ailangan ng kahit anong tulong mula sa mga taong naniwalang mahina ako. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makita nilang namumuhay ka ng marangya, masaya, at malaya habang sila ay nabaon na sa limot. Hinalikan ko ang pisingi ng aking anak. The storm is finally over, Alexander. Now, we own the sky. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanata kung saan ako ang sumusulat ng sarili kong tadhana. Ako si Florencia Montemayor, ang reynang hindi kailanman muling matatalo ng ulan.